Good morning guys, nandito tayo ngayon sa isa nating kaibigan na farm dito sa Bataan na kung saan nakabili sila ng traktora na medyo hindi nila kabisado paano patakbuhin. Kaya inimbitahan tayo upang magbahagi ng kunting kalaman paano patakbuhin o paano i-operate ang traktorang ito. Mamaya-mayang konti, ituturo natin sa kanila yan. At meron tayong 4 na tuturuan sa kanila. Isa sa kanila tuturuan ko ay hindi pa nakahawak na manobela, motor pa lang na nahawakan. Kaya ngayon, araw na to, tuturuan natin sila. So, ituturo natin dito paano i-operate yung mga cambio na kung saan, paano i-operate ang pagpapatakbo ng araro na gagamitin dito sa farm. No? So, umpisa na natin. So, bago natin nasampahan yung traktora o kahit anong sasakyan, i-check muna natin yung ating makina. At titignan muna natin yung tubig, yung oil. Siyempre, importante yan. Kasi baka mamaya nag-leak, di natin napansin, natapon yung tubig, mag-overheat, masisira yung makina. So, andi dito yung kanyang lalagyan ng langis. Andito siya sa bandang left side. No? Wala siya dun sa taas. Kaya lang ito, wala siyang gauge. Hindi ko alam kung bakit wala siyang gauge. Yung pinakang hinihila mo siya para makita mo kung bawas na yung langis niya, tadagdagan mo siya. Ang pinakang gauge niya doon sa dashboard, na kapag umilaw yun, ibig sabihin yung langis niya kulang. Kapag kulang yun, huwag mo na siyang patakbuhin. Dapat may reserva kayo lagi dito. Kasi minsan tumutulo yun dyan sa ilalim, hindi natin namamalayan. Dagdagan mo na siya agad na langis. Pero kunti lang, no? Hanggat mawala yung ilaw ng indicator. Ngayon, andito rin yung tambutso niya. Di tulad ng isang traktora na nagamit ko, dito siya nakataas. Ikalawa, itong kanya mga takip, ditanggal yung mga yan. Ito naman, ditanggal din ito, naangat. No? Pipihitin mo lang siya dito. No? Hindi siya inaangat ganon. Pipihitin punta dito. Yan. Pwede mo siyang gawing ganyan. No? Yan. Ano naman ito? Andito yung battery niya. No? Ito yung battery niya. Ang positive niya nasa right side, ito positive, ito negative. Yan, negative, positive. Yan, bago pa yung battery niya. 2SM siya. Ngayon, kapag napansin nyo, itong battery na to, marami na siyang puti. Ibig sabihin, meron na siyang mga nakapatong na puti. Isa sa nagiging dahilan yun para hindi na makapag-connect. Mahirapan umandar. Ang ginagawa natin dyan, sa motor, di ba? Bubuhusan mo ng tubig para malinis sa operasyon dyan. So, si Junior kasi hindi niya pa kabisado. So, kailangan natin malaman yan. Yung busina niya, hindi pa gumagana. Siguro madali na lang ito. Gawin. Then, dito sa kabila naman, no, buksan natin ulit. Yan. 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 Dito naman, andito yung kanyang andito yung kanyang steering, power steering kasi power steering siya. Guys, mapansin nyo, kung ang pambuilt nyo medyo may damage na yan, sugat-sugat na yan, huwag nyo nang gamitin. Kailangan nyo nang i-report sa management para mabili ng bago. Madali naman tanggalin yan, siguro sa sobrang tagal naman, kabisaduhin nyo na lang. Pag tinanggal nyo yan, bibili kayo, kailangan lagi itong luma. Yung papakita nyo sa bibili ninyo sa auto supply. So may mga number yan, huwag basta bibili basta-basta. Ito yung lalagyan niya ng tubig sa radiator, no? Ito yung reservoir niya. Wala siyang laman, ito dapat lagi may laman ito, lalo tigit pa nag-araro kayo. At doon naman may indicator doon kung tumataas yung gauge niya, kung mataas na yung kanyang radiator, masyado na mainit, kailangan natin pahingahan. Yan. Ito naman, para naman ito doon sa wiper, ito. Nilalagay dito, huwag yung lagyan to ng sabon na powder, shampoo pwede siya, o yung panghugas sa plato, malabnaw lang. Wiper, gumagana tong wiper na to, lalagyan to, reservoir niya to. So kung hindi masyadong malikabok yung araro, dahil para maganda makabuelo yung makina, pwedeng tanggalin itong mga takip na ito para hindi siya mag-overheat. Yan. So ngayon, kabit natin, kasi para hindi pa naman tayo mag-araro, magtuturuan pa lang tayo.
kapag ka binuhay mo siya dito, hinugot mo tong pinakang ignition niya bago mo siya isusi, makikita mo sa dashboard, lahat yan gumagana. Yan yung pinakang indicator niya na malalaman mo kung lahat gumagana yan. Meron sa battery, meron sa fuel, meron sa araro, at syempre yung hangin nung sa araro, kung puno na ba siya, mag-automatic naman siyang shut off. Meron din siya sa fuel, yung gauge niya, then yung pinakang emitter niya, kung mag-aararo ka, naka-stay siya sa 1,000 o 2,000, depende sa kapasidad ng makina o yung kakayahan ng makina. So malalaman natin mamaya yan. Ngayon, syempre, unang-una, ituro ko yung start. Syempre, ipanda rin mo siya rito. Yung kanyang cambio para naman sa araro, meron siyang 1, 2, 3, reverse. No? Yan yung pinakang bilis ng araro na kung saan pwede mo siyang patakbuhin na mas mabilis. Depende sa araruhin mo. Kapag ang araruhin mo ay matigas, huwag mo siyang gamitan ng 3. Doon ka lang muna sa 1. Saka mo siya ngayon babalikan. Then syempre, yung kanyang papapatakbuhin mo, itong traktorang ito kakaiba. Patakbuhin mo siya, ang kanyang cambio ay harap lang at saka likod. Dalawa lang yan. No? So yun lang yun, wala nang ibang gagalawin. Paano mapapabilis naman ito? Mapapabilis mo siya dahil dito sa left side mo naman, meron ditong neutral 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kapag ka nasa main line ka, dahil sa high speed itong traktorang ito, lagay mo siya sa 8. Dito pag medyo naman maganda daan, ilagay mo siya sa 5. Kapag ka tumatakbo ka lang, wala kang hila, or kahit na mahila ka ng trailer, depende sa kalsada. But kapag mag-aararo ka, mamaya tuturo ko kung saan natin siya ilalagay para ang traktor ay dandahan lang siya, hindi siya mabilis. So lahat yung ginagalaw. No. Ito naman sa bandang right side ko, may cambio rin siya rito. Itong cambio na to, ito naman yung lalim ng araro na kung saan pwede mo siyang patalabin ng 1 dangkal, 2 dangkal. Depende yan, naka-fix lang yung araro niya doon sa likod kung gaano siya kalalim. Push button na siya ngayon, so depende nga sa lugar na araroin natin. Tulad dito, slope, pataas-taas, medyo mahirap kasi hindi siya pantay. No? Ang traktorang ito, nakadesign siya sa pantay. So, tignan natin mamaya kung anong magiging scenario niya, paano natin siya gagamitin. So maganda sa kanya dahil power steering, kulob siya, may bubong, air condition pa nga siya dati, may stereo, yan, may windshield, may side mirror, okay siya, maganda. No? Brand daw siya ng Kubota, ayan nakalagay siya, nakasulat brand siya ng Kubota, ang kanyang pangalan ay Grandel, yan ang kanyang brand, no? GL417, 17, yan. Inuulit ko, bago natin sampahan yung traktora, itong sasakyan, gata ng sasakyan, check mo na yung tubig, kulang na yung langis niya, lalabas siya dito. So meaning to say, dadagdagan mo na siya ng oil. Yan. Tapos, kagandahan dito, meron siyang mga ilaw, kompleto ilaw niya, headlight, yan, backlight, meron siya, kompleto siya. So sa gabi pwede siyang patakbuhin. So okay siya, safe siya sa gabi. Maliwanag yung kanyang mga ilaw. Mamayang gabi, subukan natin kung magkano siya kaliwanag. Ang tuturo natin dito, sabi ng isa natin kaibigan, 4 daw sila. So tuturo natin sa kanila paano patakbuhin yung traktora, ikalawa, paano gamitin yung araro. So guys, mga ka-JSB, subukan natin ito yung isa nating kaibigan, si John. Halika. Ito yung una nating tuturuan. Siya si Junior, siya yung isa sa tuturuan, isa sa mga workers dito sa farm na ito. Marami sila dito. Meron tayong 4 na tuturuan. So siya muna mauna, di ko alam kung sino susunod, pangalawa, pangatlo at pang-4. Okay guys, balikan kita ha. So tuturo ko muna sa kanya kung paano panda rin itong traktora. Thank you.